Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po dito ho sa post po ng Ambalita ngayon, mga kabida. Kung saan po ay binalikan po ng mga netizens, ito hong post po ni Bongbong Marcos sa kanyang Facebook page po, mga kabida. Okay? Ito po ay posted way back 2016 pa po. Kung saan may picture po mga kabida, ipapakita ko po sa inyo. Ayan. Alright? Kung saan kasama po ni Pangulong Marcos, ito hong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, at meron pa pong tatlo na kasama po nila sa picture po, na pinost po ni Bongbong Marcos, mga kabida. Ang caption po ni Bongbong Marcos po dito, ito po, medyo nakaka-miss at nakakagulat din, mga kabida, po. Alright? Salamat sa aking matalik na kaibigan na si Rudy Duterte. Ito ang tunay na walang iwanan. Ayan. So walang iwanan eh. Ang sabi po ni Bongbong Marcos po sa kanyang post way back June 11, 2016 po, mga kabida. Okay? So take note of that phrase walang iwanan, mga kabida, po. Okay? Pero anong nangyari po? Okay? Sinabi po ni Bongbong Marcos na walang iwanan at tinukoy po niya ito kung si Pangulong Duterte, mga kabida, na matalik po niyang kaibigan. Okay? Pero ang ginawa po mga kabida ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos noong March 11, 2025, pinahuli po niya ito kung si dating Pangulong Duterte, okay, sa airport at hinayaan po niyang dalhin ang dating Pangulo papuntang The Hague, Netherlands. Diba? Kaya ang tanong dito ng mga netizens, yun ba ang sinabi po ni Bongbong Marcos na matalik na kaibigan at walang iwanan? Okay? Diba? So binalikan po ito ng mga netizens at in fact nagkalat po ito ngayon sa social media, mga kabida. Itong post po ni Bongbong Marcos. I guess during this time senador pa po ito kung si Bongbong Marcos, mga kabida, kung hindi po ako nagkakamali, mga kabida, Okay? Kaya pinost po nila ito, mga kabida, sa social media, ito kung post ni PBBM way back June 11, 2016. Dahil gusto po nilang itanong ito, mga kabida, most probably kay Pangulong Marcos. Ano na po ang nangyari doon ho sa pagiging matalik na pagkakaibigan po nila ni Pangulong Rodrigo Duterte? Mga kabida, malinaw po dito sa post po ni Bongbong Marcos na walang iwanan. Pero iniwan po, mga kabida, ni PBBM ito kung si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At hindi lang po simpleng iniwan. Okay? Ipinagkanulo pa po, mga kabida, doon ho sa ibang bansa eh. Alright? So, ayon po sa description po ng mga netizens, isang uri po ng pagtatraidor daw to, mga kabida, ni PBBM sa kanyang matalik na kaibigan na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kabida. Sa bagay, wala naman po tayong magagawa po doon, dahil tapos na po, mga kabida. Nangyari na po ang hindi dapat mangyari, mga kabida. Okay? Nasa custody na po ng International Criminal Court ito kung si dating Pangulong Rodrigo Duterte, at kahit na maglupasay pa yan si Pangulong Marcos, mga kabida, para bawiin ito kung si FPRRD, ay hindi na po niya magawa yon. Dahil wala na po sa jurisdiction po ng Pilipinas si FPRRD, kundi nasa jurisdiction na po ng International Criminal Court. Okay? Kaya medyo nakakagulat at nakakasama ng loob, mga kabida, ito kung ginawa po ni PBBM kay dating Pangulong Duterte. Kasi po hindi po inaasahan po na magagawa po ng Pangulo po yon, mga kabida. Alright? Hinayaan po niya na maaresto si FPRRD, mga kabida, kahit na po hindi na po tayo miyembro ng International Criminal Court. Sa madaling salita, wala na hong jurisdiction po ang ICC sa Pilipinas, pero hinayaan po niya na hulihin po ang dating Pangulo dito mismo sa ating bansa, mga kabida. Okay? At hindi pa po kontento, mga kabida, pinadala pa po doon ho sa International Criminal Court
para lang po mawala dito sa Pilipinas ang dating Pangulo, ano, mga kabida? Yun ba yung walang iwanan? Yun ba yung matalik na kaibigan, mga kabida? May tuturing bang matalik na kaibigan ito kung si PBBM kay FPRRD? Okay? Sa bagay, sa politika po, mga kabida, lahat po ay posible, ano, mga kabida. Marami hong pangyayari dyan sa politika, no? May mga magkamag-anak po, nagpatayan, okay? May mga magkakaibigan po, na pinutol yung kanilang pagkakaibigan po, mga kabida, at naging mortal na kaaway, ano? O, ito na po. Concrete example po, mga kabida, ito hong si PBBM at ito hong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? Isinakripisyo po ang pagkakaibigan po nila, mga kabida, dahil po sa politika. Kaya marami hong nagsasabi na mas worst at mas masama pa raw ang politika kaysa sa pera. Kasi combination yan, ano? May pera na, may kapangyarihan pa. Diba? Mas doble yung worst po ng politika kaysa sa pera po, ano, mga kabida. Alright? Kaya nga hindi ho nakapagtataka na marami hong nabago ang buhay sa politika. Okay? Marami ding nasira ang buhay sa politika, mga kabida. Okay? Gaya ng sinabi ko po kanina, kahit na po maglupasay po ito hong si Pangulong Marcos. Halimbawa, may realization po siya, mga kabida, na mali yung kanyang ginawa, no? Pero wala na po siyang magagawa po doon. Kasi hindi na po may babalik dito sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano? Mga kabida. Ang masaklap lang po dito, away po ng dalawang patriarka, no? Mga kabida. Nadadama yung mga kamag-anak, yung mga anak, ano? Dito ho sa away politika, ano po? Okay? Kagaya na lang po sa ginawa po nila kay Sara Duterte, ano? Okay? Grabe yung persecution po, ano? Laban sa kanya. Kaliwat kanan po ng mga aligasyon. Okay? Plus, meron pa pong impeachment, ano? Para lang po, malumpo. At wala akong kakayahan pong tumakbo, ano? Sa 2028, ito kong si Vice President Sara Duterte. So, ginagawa po nilang lahat, mga kabida, para lang po mawasak ito kong pamilyang Duterte, ano po. Okay? So sana makita po ito ni PBBM, ano? Yung kanyang post na nagkalat po ngayon sa social media, mga kabida, at makapagtanto po, ano, ito kong si Pangulong Marcos na yung kanyang ginawa ay hindi po asal ng isang matalik na kaibigan, mga kabida, ano? Okay? Alam nyo, kahit gaano po tayo kagalit, ano, sa ating kaibigan, sometimes we have to consider it, ano, mga kabida. Dapat alalahanin po natin na hindi lang yan yung panahon kung saan po nagkaroon po ng difficulties o crisis yung pagiging magkaibigan, ano, mga kabida. Mas marami yung mga panahon na magaganda po, mga kabida, no, kasama po ang magkakaibigan. Kaysa dito ho sa panahon kung saan po ay nagkagalit ang dalawa. Di ba? So, I don't know, hindi ko alam kung bakit, ano ang pumasok po sa ulo po ni Pangulong Marcos, kung bakit po hinayaan po niya, mga kabida, na mangyari yon, ano, kay FPRRD. Okay? Marami hong nagtataka din, ano? Kasi alam naman po natin, mga kabida, na malaki po ang utang na loob po ng mga Marcos po, ano, kay Pangulong Rodrigo Duterte. Yun palang pagpalibing po, ano, kay dating Pangulong Ferdinand Edelin Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani po, mga kabida. Ilan pong mga administrasyon po, mga kabida, no, na pinigilan po ang pagpapalibing po kay dating Pangulong Marcos Sr. dyan po sa libingan ng mga bayani, ano, mga kabida. Wala pong presidente po ang gumawa po noon, ano, mga kabida, kundi mismo si dating Pangulong Rodrigo Duterte lang. Okay, kahit na po yung desisyon na yon unpopular po, mga kabida. Marami hong nagalit.
Okay? Yung mga anti-Marcos po mga kabida, yung mga biktima po ng human rights violations. Okay? Yung mga ipinakulong po during the martial law years. Alright? Galit na galit doon ho sa ginawa po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero binaliwala po niya yon mga kabida. Dahil yun po yung pangako po ng dating Pangulo sa kanyang kaibigan na si PBBM. Na ipalilibing po niya sa libingan ng mga bayani ang kanilang ama, mga kabida. Okay? So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion, mga kabida, no? Dito ho sa bigla hong paghalungkat po, mga kabida, ng mga netizens sa post po ni Bongbong Marcos way back 2016, mga kabida, kung saan po ay itinuturing na matalik niyang kaibigan ito kung si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At meron pa pong kataga doon, na walang iwanan, mga kabida. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.